Hello soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan Kabayan Virgo. This is reading is for you. Tatandaan nyo palagi na paring tayo is a vice versa. Tao na nakakonect kay Virgo. Hindi ko na-explain kasi always naman natin ginagawa ito. Tingnan natin, kuha tayo ng message at saka ng hidden secret oracle. Tingnan natin ano ba ang hidden ng relationship na ito. Tandaan nyo lagi kasi minsan nagba-vice versa ha. Ano ba ang hidden ng relationship na ito? Kuha tayo ng dalawa. Okay. Okay, may mga paniling lang ano, sa nakita ko deception, saka talagang hindi naging totoo. Itong sitwasyon na to, no, medyo, ano ba to? Ibig sabihin is, yung iba sa inyo is malabo pa sa fog yung relationship na to, no, sa nakita ko dito. Maaring iba sa inyo is napapasok kayo in a third party relationship o may mga naka-attach, no, sa nakita, and there's a fear. And syempre, handito yung empathy. Ibig sabihin is, handito yung shallow. Alam mo yung feelings, emotions dito na kung kayo is magkasama, ganyan, maaring ganito yung nangyari sa inyo. Parang patak ng ulan. Ganun. Diba, kung magkasama kayo, pag nag-usap kayo, hindi naman ganun na. Always, ganyan. May mga emotions, pare-pareho, sa nakita ko dito. Iba sa inyo may third party kayo. Ganyan. Kumbaga, hindi mo alam, iba sa inyo talaga empty na. Parang nagkahiwalay na talaga kasi because of the third party. Iba sa inyo, yun, parang you feel empty, ganyan. There's a hollow or boredom talaga ang nakikita ko dito sa iba. Kung ano yan. Pero dito rin yung dishonest kasi. And dito rin yung si hot and cold, no? Ganyan. Nagkakaroon ng mga multiple choices and nagkakaroon ng mga decision making, no? O decision. Iba sa inyo, maaari may family na iba sa inyo dito. Tingnan natin anong message mo kay Virgo. Tandaan nyo palagi tayong vice versa. Maaring, kung nakikita ko sa influences, maaring iba sa inyo, merong iniisip ang isa sa inyo. Kumbaga malaling mag-isip. Message mo kay Virgo. Kailangan dito, sana yun? Message. Unsatisfied. I wasn't happy the way things were going. Sabi niya hindi daw siya masaya eh. Kumbaga, halimbawa, nagkaaway kayo, hindi kayo nagkakasundo, hindi siya nagiging masaya, Virgo. O kaya yung mga hindi kayo gano'n nag-uusap, kumbaga, kung mag-asawa kayo or magka-relasyon kayo, hindi niya na-express or magka-long distance kayo, hindi niya na-express yung feelings niya sa'yo, ganyan. Hindi mo rin na-express at hindi ka rin niya gano'n nararamdaman, mga gano'n. Siguro nga kasi nagiging kanya-kanya kayo or maari iba sa inyo talaga in a third-party relationship, kung ano man yung sitwasyon mo, no? And also, handito rin yung responsibilities. I have to take care of my financial and emotional needs. Ibig sabihin, maaring yung iba sa inyo, if you are in a third-party relationship, is maaring itong tao na to is may isang anak or may pamilya na rin. Sa nakita ko dito, ilang anak man ang meron siya. Yun ang nakita ko. O yung iba naman sa inyo, kung magkasama kayo nitong tao na to, handun yung sitwasyon na nagtitake responsibilidad kayo sa isa't isa. Kumbaga, kung you have a family, may anak kayo, ginagawa niya yung pareho, yung responsibilidad nyo in a family. Pero, hindi masaya. May mga lungkot talaga ako nakikita. May mga lungkot talaga ako nakikita. Sa iba sa inyo, yun nga, third party. Okay. Tingnan natin, tao na ako na kay Virgo, ano ang nararamdaman mo kay Virgo? Tandaan nyo, palaging vice versa tayo, ha? Ulit-ulitin ko talaga sa inyo. Bakit Tower? Nararamdaman mo kay Virgo? Ano yung sabihin? Okay. Nararamdaman niya sa'yo, nararamdaman niya sa'yo, napaka-very independent mo, actually. Ganyan. Or vice versa tayo.
You are so very independent. And then yung situation na you are focusing to reveal o yung mga pangarap mo, yun na nakita ko, yun nararamdaman niya sa iyo. Focus to your work, stability, to reveal yung mga situation para kapag may dumating na crisis or mga sakuna or mga situation happen dun ka nakapokus. You thinking more onto sa future, kumbaga. Yun nararamdaman niya sa iyo. Napaka-independent mo nga daw. Parang, andun yung situation na gusto mong i-release yung sarili mo sa mga situation na pwedeng maganap. Kumbaga, yun nga, sabi ko sa'yo, nagtithink ka na talaga sa future mo. Yun na nakita ko dito. Yun na nararamdaman niya sa'yo. Kumbaga, ayaw mo ng mga toxic situation, ayaw mo ng toxic relationship, ganyan. Tsaka hindi ko naman nakikita na sinasabi niya toxic ka, hindi. Wala siya sinasabing toxic ka, Virgo. Independent, yun ang sinasabi niya. Always you reclaiming your power, kumbaga. Kapag may nangyaring sakuna, may nangyaring mga problema, may mga nangyaring situation, inire-reclaim mo kaagad yung power mo. Yung parang bigla ka agad na, alam mo yung nadapa ka, pero bigla kang tatayo agad. Ganun ka raw. And then yun naman yung kinahangaan niya sa'yo. Siyempre. Yung pagiging matatag. Tingnan natin. Virgo, ano ang nararamdaman mo sa tao na to? Virgo, ano ang nararamdaman mo sa tao na to? Ay. Naloko ko dun ah. Okay. Anong meaning? Okay. Okay. Oh, andito kayo. Okay, ang nararamdaman mo sa tao na to, oo, minsan siguro nakikita mo siya na very emotional, ganyan. Nararamdaman mo sa kanya, siya yung person na always a positive thinking. No? A person who accept who you are. Nag-i-English pa si ate. Itama niyo ako ha. Hayaan nyo na, makisakay na lang kayo sa English ko ha. Okay. Ganyan. A person who kumbaga handin yung confident, handin yung inner strength, also handin yung katatagan, handin yung, alam mo yung tapang. No? Nararamdaman sa kanya, Virgo, is also a person na like always a peaceful. Gusto lang ng harmony, like a balance, ganyan. Pero nararamdaman mo rin sa kanya na malalim siyang mag-isip. Or vice versa tayo Ganun ang nakita ko. Kumbaga siguro marami siyang iniisip, ganyan, na bagay-bagay o situation sa buhay niya. May mga gusto siyang gawin, may mga gusto siyang i-start, ganyan. Yun, nararamdaman mo siya, ganun siya, sa nakita ko dito. And then, nararamdaman mo sa kanya, siya rin yung tao na, siguro nga malungkutin itong tao na to, no? Sa nakita ko dito. O parang minsan siguro hindi yung sitwasyon na nararamdaman mo sa kanya na siya yung person na, siguro with it comes sa inyong dalawa, kung kayo nasa kahiwalay dito, may mga, hindi pa tapos tong tension na to Hindi pa tapos. As in, maaring naiisip ka pa niya o naiisip mo ba siya, Virgo, sa nakita ko dito. May mga tension pa kasi na hindi pa natatapos sa inyong dalawa. Yan. Nararamdaman mo sa kanya gano'n. Na maaring meron siyang naninimbang siya in a two-path. Ganun ang nakikita ko sa'yo. Sa iba sa inyo, ganun. Nararamdaman mo sa kanya parang naninimbang siya sa in a two-path. Ganyan. And then, if ever na ganun is nagkaroon na kayo ng hiwalayan nito, you na-accept mo na yung bagay na to. Kasi nandito na rin si Fool, nandito na rin to.
No, kumbaga na-accept mo na yung sitwasyon na magkahiwalay kayo. Na o hindi man kayo nagkahiwalay, na kanya-kanya kayo ng action, kanya-kanya kayo ng ng opportunity, kanya-kanya kayo ng movement dito sa nakita ko dito. Yun. Pero handun pa rin yung leap of faith nyo kung magkasama kayo. Sa magkakahiwalay naman, ganun din. Naramdaman mo sa kanya is, mabait naman siya, sabi mo. Mabait siya, sabi mo. Diba? Kumbaga, handun talaga yung attraction to each other sa nakita ko dito, na-accept mo na naman yun. Kung kayo nagkahiwalay na. Handun na yung acceptance, na ganun na siya. At kung hindi man kayo nagkahiwalay, accept mo kung sino man siya. Tingnan natin ang tao na ako connect kay Virgo. Anong intention mo kay Virgo? Anong intention mo kay Virgo? Ano yan? Bakit? Ano yung mo sabihin? Nasisinok ako ah. Yung nasisinok ba? Ano yun? Ano yun? Okay. Intention mo sa kanya, intention niya sa'yo, Virgo. Intention niya sa'yo, ano separate way. Kumbaga, mundo mo, mundo niya. Kumbaga, hindi talaga yung pagiging independent to each other, no? Sa nakikita ko dito. Kasi, why? Kasi siya, kasi intention niya sa'yo, hindi yung situation na, may mga gusto siyang gawin sa sarili niya, may mga gusto siyang actionan, in a way na gusto niya. And then, kumbaga, kung kayo magkasama nito, meron kayong division, no, nitong dalawa na, ninyong dalawa, sa nakita ko dito. Yun. And then, yung iba naman sa inyo, kumbaga, may kanya-kanya kayong sariling pride. Ganyan. May mga kanya-kanya kayong gustong mapatunayan. Yun na nakikita ko dito. May kanya-kanya kayong destiny or may kanya-kanya kayong lugar. Ganyan. No? Sa magkakahiwalay naman, ang intention niya sa'yo, sa nakita ko, it's not, wala na. Ganon. Kasi, andito na rin tong si family. Kumbaga, andito na talaga. Kumbaga, nagkaroon na talaga na, intention niya is to separate you. You, gabay ganun. Kumbaga niya, separate na kayo talaga. Kasi, ang nakita ko dito, mataas din yung ego. Yung pride nitong tao na to, mataas yung pride nitong tao na to, andito na siya sitwasyon na maaring may bago na siya, no, they leaving you behind there. Nilive behind ka na rin niya. Kumbaga natin na yung sitwasyon na maaring ikaw or siya is talagang yung relationship is napagod na, no, sa nakita ko dito. Kumbaga, andito na talaga yung, hindi na siya naging masaya. Kumbaga, na-bored na, kaya parang yung feelings is nag-empty na, hula ng saya, palagi na lang away, nandun yung hindi nagkakaintindihan, nade-depress na lang, and need na niyang mag-move on. No? Intention niya is to move on. Ganun. Tingnan natin. Tandaan niyo palagi tayong vice versa. Ano ang action mo kay Virgo? Parang nasagot ko na no? Ano action mo kay Virgo? Tao na ako na kay Virgo. Ano action mo kay Virgo? Anong ibig mo sabihin? Wala, para ako nahilo. May nahilo ba? Okay. Ang action niya sa'yo, wala. Kung kayo is mag-asawa nito or magka-relasyon nitong tao na to,
hinahanap niya yung sarili niya actually eh. Dito. Andi siya sa sitwasyon na action niya is stuck. Na kung magka-relasyon kayo ha, unahin ko kung mag-asawa kayo or hindi kayo nagkahiwalay nitong taon na to is, ang nakikita ko dito is, may lungkot akong nakikita sa kanya. May mga, ang action niya is, wala, no choices siya, kundi to stay. Kundi, kahit na minsan nakakaramdam siya ng lungkot, pero no choice siya, kundi maghintay or magplano na lang for the future para sa inyong dalawa. Ganun nakikita ko dito. Kasi hindi yung takot niya to decide if ever na mag-choose siya ng kanyang path, hindi niya alam kung ano yung mangyayari doon. Yung parang may takot siya para sa unknown situation happen, kung magko-crossroad siya at hahanapin niya talaga yung sarili niya. Yun na nakita ko. Pero, yun, nag-choose siya to stay sa'yo, no? Kung kayo is magkahiwalay na nitong tao na to, ang action niya sa'yo is, ang nakikita ko sa kanya, hindi na kayo nag-uusap, no? Hindi na kayo nag-uusap, maaaring hindi na kayo nag-uusap, or nagkaroon na rin ng mga, nagbablock na rin kayong dalawa, pero, handun yung situation na, hanggang ngayon, hindi ka pa niya, natrap pa siya in a situation yung dalawa. Ganon. Natrap siya. Kumaga, may painful pa rin siyang nararamdaman sa nakita ko dito. Naiisip ka pa rin niya, syempre, andun pa rin yung sitwasyon na hanggang ngayon is hindi niya pa nakikita yung tao na hinahanap niya na nawala sa'yo. Kumbaga, kung nagkaroon man ito ng third party talaga, hindi pa yun yung tao na yun sa nakikita ko dito. Kasi nagkakaroon pa siya ng tupat sa buhay niya. Nagkakaroon pa siya ng option. Sa iba sa inyo, kung may third party at nag-stay pa siya sa inyo, maaaring may third parties talaga. Ganun. Yun yung nakikita ko. Iba naman sa inyo because of the family. Kaya siya nahandyan. Diba? Kasi may pamilya na kayo, may anak na kayo. Ganun ang nakita ko. Tingnan natin ano ang blind spot na connection ito. Ano ang, maaari ikaw ito o siya? Anong blind spot na connection ito? Kumbaga, sa part dito kasi nagkaroon siya na nagkaroon siya ng victim mentality sa iyo. Ganyan. Nagkakaroon siya ng self-imprisonment. Kumbaga, nahadun pa siya sa point na yon sa relationship niyo. Hindi pa siya totally nakaka-move on. Okay, blind spot. Bakit po? Anong ibig sabihin? Siguro siya to. Siya nga. Siya to. Okay, ang blind spot ng connection ito, sa nakita ko dito, ano siya napanghihinaan siya ng loob. No? Na hindi ko pa kasi ayaw kanyang masaktan. No? Iniiwasan niya na makasakit siya ng tao or masaktan kanya, ganyan. Pero, ang nakikita ko sa kanya, kung kayo is magkarelasyon at mag-asawa nitong tao na to ha, sa nakita ko dito is hindi ka niya iiwan. Wala ako nakikitang pag-iwan. Kahit na nakakaramdam siya ng pagod, kahit na nandun yung sitwasyon na, yun nga, parang ang weak nung relationship, handun pa rin yung siguro dahil nga dito sa family o dahil sa anak, o hindi rin yung sitwasyon na nagwo-worried siya sa'yo kasi maaring you are weak or may mga situation na maaring may sakit ka or may mga napanghihinaan ka
ng loob, ba't parang may dumi yung kuko ko? Ang iksi na nga ng kuko ko, nagkadumi pa. Ganun ang nakita ko dito. Kumbaga, pinipilit niya pa rin, they taking a responsibility talaga dito. Tinitake niya talaga yung responsibilidad niya kasi nandito siya, oh. 'Di ba? Ginagawa niya pa rin, naninindigan pa rin siya na magstay doon sa sitwasyon at wala akong nakikitang abandonment, no? Sa nakita ko to, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, no? Sa nakita ko dito is still curious pa sa sayo. Kahit na nagkakaroon na ng movement, nagkakaroon o nag-move na tong tao na to, curious pa rin siya sayo eh. Sa nakita ko dito. Nandun pa rin yung sitwasyon na nagtiting pa rin siya, maaari nakakaramdam pa rin siya ng siguro si Virgo may bago na, siguro si Virgo may selos, ganun. Insecurity or selos ang nakikita ko sa kanya. Pero ang nakita ko sa kanya is nagkaroon lang siya ng pagbabago or nagkaroon lang siya ng transformation when it comes sa kanya. Kung nagkahiwalay kayo ha, may transformation happening sa buhay niya. Kumbaga nagkaroon siguro ng mga crisis o may mga pinagdadaanan siya ngayon na kailangan niyang mag-let go kasi may kinakailangan gawin o may kailangan desisyonan to let go sa'yo kasi may something. Ganun, maaring nga dito dahil sa third party o kaya may pamilya na siya o may iba siyang karelasyon, ganyan. O kaya dito na talaga yung, kumbaga napagod na rin talaga siya, ganyan. Pero hindi niya attempt nasaktan ka. Alam mo yun? Yun ang sabi niya. Yun ang sabi niya ha. Dalawa tower mo. Oh. Hindi niya attempt nasaktan ka dito. Hindi niya yung intention. Nangyari lang siguro. Pero intention niya dito is ito, separation. Nagkaroon na talaga ng separation. Pero yung sadyain nasaktan ka niya, hindi daw eh. Sabi niya eh. Sabi niya ha. Pero, kasi kung may pamilya na talaga, ganun din, sadya din yun, di ba? Yan na-explain niya dito. Tingnan natin ano ang outcome. Dito. Ito na, lumabas na yung outcome. Yan. Tingnan natin. Ano ibig sabihin? Okay. Kung kayo is magkarelasyon nitong tao na to, nitong tao na to, hindi ko makita yung card. Kung kayo is magkarelasyon nitong tao na to, Virgo, ang sinasabi niya dito is, yes, they try to make it balance. Ang nakikita ko dito, no? Yan, binabalanse naman niya. At mahilig siya magmuni-muni, siguro, mas mahilig siyang mag-isa. Parang ikaw, ganyan, mahilig siyang inihiwalay niya siguro yung sarili niya sa'yo, pero nakita ko na balanse naman. Binabalance naman niya yung relationship na to. Tsaka itong tao na to, paiba-iba siya ng isip no? Ganun. Paiba-iba. Kumbaga, dito yung, mas kinokontrol niya yung nararamdaman niya dito. Yun ang nakikita ko sa kanya. Kung kayo, tsaka marami siyang iniisip, marami siyang wishful thinking, no, nitong tao na to. Kung kayo is magkahiwalay nitong taon na to, ang outcome nito, ang nakikita ko, itong taon na to, kung magkahiwalay kayo, naging option ka niya, nitong taon na to. Ganun. Kasi, naging abusado siya sa'yo. Naging abusado siya sa'yo. And then, dito na rin yung situation na, mas nag-forgive ka sa kanya. And then, maaari naging selosa to, ganyan. Kung titingnan ko sa kanya, yung outcome nito, walang patutunguhan eh. Ganun, ang nakikita ko ha, walang patutunguhan, as in. Kumbaga, there's no purpose, ako nakikita dito, kasi, handito na rin yung kasi handito si third party, kasi if you are an option, ganun eh, wala talaga. Ataking ko talaga. Kahit anong ataking ko, wala eh. Wala. Kung magka-relasyon kayo at may third party, ganun din. Kumbaga, intindihin mo lang din siya. Yan.
Medyo ano to, no? Medyo, hindi ko alam kung, kasi may part kasi siya na hindi siya mapakali. Alam mo yun? Ganyan. Siguro minsan yung iba sa inyo, yung kapartner mo, Virgo, minsan siguro wala siyang kibo. Yan. O kaya yung hindi siya go to the flow, yung kumbaga ano yung sabihin mo, okay, go. Ganun. Yung iba sa inyo ha, ganun. So, nakita ko ito. Sorry. Medyo ano to, abusado to. Kung magkahiwalay kayo to, abusado to. Inabuso ka niya talaga. Itong tao na to. Tingnan natin ang advice ni universe sa'yo. Advice po, universe. Uy, ang ganda ng advice ah. Strange. Ang advice is strange. Okay. Ay. Bakit po? May sakit ka ba, Virgo? May babae ako nakikitang may sakit eh. It's not stable. Okay, ang advice na sa'yo is you need to be organized, no? Kailangan mo pahalagahan at mag-focus in a way na magiging maganda yung resulta. And also, focus, patient, inner strength, and confident. Lakasan mo yung loob mo. Kailangan mo ng katatagan. Kailangan ng katapangan. Kailangan is huwag kang mawawala ng pag-asa. Alam ko naman hindi ka naman daling mawala ng pag-asa. No? And sinasabi rin dito, speak out. Speak out, no? Sinasabi dito. Kung tingnan mo sila, yun na nakanganga, di ba? Kailangan mo rin kasi magsalita, di ba? Speak out din. Kumbaga, dito kasi yung situation na siguro minsan hindi ka talaga nakipag-cooperate. Hindi ko naman sinasabi hindi ka nakapag-cooperate. Siguro mas more on thinking of yourself ka lang talaga sa nakikita ko dito. Pero if you want to speak out ka. Magsalita ka kung kinakailangan, sa nakita ko dito. Tsaka, advice is, marami ka daw iniisip or marami kang gustong gawin. Ganyan, medyo sometimes siguro magulo yung isip mo, you want to create something, pero ang gulo pa, ganyan. Mag-focus ka lang muna. Kumbaga, step by step. Step 1, step 2, step 3, step 4. Ganyan. Ang nakita ko dito. Ganon. Mag-focus ka muna. Maging organized ka muna. No? Kailangan sa'yo is a teamwork. Kailangan, kasi, mukhang sarili, oo, ganun eh. Kailangan mo talaga ng teamwork. Huwag ka lang mag-isa. No? Kasi, kung medyo magulo isip mo at gusto mo mga solutions in life, meron ka naman mga kapatid, meron ka namang yung mga trusted person mo, di ba? Ganun. Yun. Huwag ka lang magsarili ng sarili mong mundo. Ganun. Okay lang naman yun. Pero, ganun. Tingnan natin ang energy ni Virgo. Focus lang din, no? Kasi parang hando ka rin sa sitwasyon na kinokontrol mo yung feelings mo. Alam mo yun? Energy. Bakit po? Okay. Ano yun? May travel kayo, no? Pero hindi ko pa na... May nakita kong travel. Nakatilala muna ko, Bakit kaya? Okay. Ang energy mo, meron kang isang gustong gawin sa buhay mo. Desisyonan, actionan, pero hindi siya stable sa nakita ko dito. Hindi pa siya magsasucess. Hindi ko nakikitang, stable. And then also, advice is,
something must be let go. Kung kinakailangan magkaroon ka ng balancing, controlling into your life, into your family, sa health issue, sa pera, kung kinakailangan mo daw na magkaroon o mag-move on, kumbaga moving on or kaya magkaroon ka ng peaceful resolution sa mga bagay na dapat mong resolusyonan. Yung mga tensyon na gusto mong solusyonan, yung mga tensyon na hindi pa natatapos, yung mga situation na gusto mong mangyari na magandang outcome, ganun. Kumbaga, wag kang magpabaya wag kang magpabaya para mag-success yung sitwasyon na yun. Ganun. Kailangan is makipagsapalaran ka. Kailangan is you need to take it action. Action before thinking. Kumbaga, kailangan is ang gawin mo daw is actionan mo yung mga bagay. Kumbaga, be adventurous. Kumbaga, try lang ng try. Pero pag-isipan mo pa rin, 'di ba? Kumbaga, labanan mo yung isang situation to success. Labanan mo 'yun. At huwag kang magpapatalo, syempre. Kailangan gawin mo yung task na 'yun to success, do your priorities, and magkaroon ka ng evaluation kung paano mo magiging success yung situation na yun. Kung sa mga parte ng buhay mo yan, halimbawa sa trabaho, halimbawa sa relationship, halimbawa sa kaperahan mo, sa business mo, ganyan. Wag kang magpatalo. Diba? Yun ang nakita ko dito. Yun. And then also, ang nakikita ko dito, yung energy mo is, may mga sitwasyon daw na magkakaroon ka ng unhappy. Ganyan. May mga situation na hindi mag-fit sa'yo. May mga cancellation. May mga lack of support or success, lack of teamwork, ganyan. May mga mafe-feeling unwelcome ka sa isang sitwasyon sa buhay mo, ganyan. Yung mga hindi mag-fit, may mga manifestation and desire ka na hindi mo pa siya matutupad sa ngayon. Pero wag kang susuko doon, na sinasabi dito, ha? And syempre, sinasabi rin dito is practical. Yun na sinasabi. Kumbaga, hanapin mo yung way how to fulfill yung situation na yun. No, sa nakita ko dito. May health issue ako nakikita talaga. Sa iyo o kaya sa family. Yun ang nakikita ko dito. Iba dito, parang may health issue siya sa bandang dibdib. Hindi ko alam kung heart siya, pero dibdib siya. Bandang dibdib. So, nakikita ko dito. Pero, kung titingnan ko dito, nagiging okay naman. Nagkakaroon naman ng recovery. Pero tuloy-tuloy lang din yung balancing, if ever na meron talaga. Balance lang yung mga pagkain, iniinom. Mag-take ka ng vitamins kung sino man tong tao na to. Yun ang nakita ko. Arigatou naman sa God bless.